Hi guys! Welcome sa Home for the Dreamers. Guys, maiba naman tayo. Magkakaroon tayo ngayon ng virtual tour ng Gem Residences, one of the SMDC property na favorite ko. Actually, personal favorite ko talaga to. Bakit? Una kasi nasa Pasig City siya. Kasi alam naman natin na yung Pasig City, isa sa mga LGU to na nagfo-flourish, no? Dahil sa good governance ni Mayor Vico Soto. Pero oo, hanggang 2028 na lang yung term ni Mayor Vico Soto, pero yung legacy na iiwan niya, hindi doon nagtatapos. For example, yung Pasig City Hall na ginagawa ngayon na super ganda, world class, 'di ba? Mai-enjoy niyo 'yun. At the same time, yung vision na digitalizations doon, lahat ng transaction magbabayad ka lang ng amilyar, mas magiging mabilis kasi digital na nga. Dito sa Binangonan, ako magbabayad lang kami ng amilyar, mag inabot ako isang araw, sobrang sobrang sayang ng oras, 'di ba? So imagine niyo 'yon, digital na lahat. Ang ganda lang, 'di ba, ng sistema. Pangalawa is yung mga medical nila, yung mga ospital. Ang daming ospital ngayon na tinatayo, pinapagawa, binibila ng equipment. Makukuha niyo yung benefit na yun. Minsan nga kapag ka-residente ka ng Pasig, wala ka nang babayaran or meron at minimal cost, 'di ba? Yung ang ganda lang ng magiging benefit sa mga public schools. Libre yung notebook, yung bag, yung sapatos, yung mga ganon. Tapos, ang dami pang programa ngayon ng local governments na tingin ko hindi matatapos sa term ni Mayor Vico Soto. Kasi syempre, kapag ikaw yung susunod na administration, no, may pride ka. Bakit? Bakit ko tatanggalin yan? E di, inayawan ako ng tao. Dapat mas maganda pa yung maranasan ng tao nung ako umupo. 'Di ba? Ganun yung magiging administration. Tsaka yung vision din ni Mayor Vico na after ng term niya, mas mahirap nang umalis. Ay, mas mahirap nang gumawa ng masama kaysa gumawa ng mabuti. 'Di ba? Yung talagang ginagawa ngayon sa Pasig City is foundational talaga. Legacy talaga yan. Kaya tingin ko, Pasig City is one of the best city to invest kung investor ka talaga. Pangalawa, bakit favorite ko si Gem Residences is kasi kung makikita niyo yung master plan ni Gem Residences, ito siya, isang building lang siya. Akin to ha, personal ko lang to. Kaya kung gusto isang building lang kasi konti lang yung units nito. Konti lang yung mga residente dito. Alam niyo yung law ng supply and demand. 'Di ba? Pag mas konti, mas tumataas yung value kapag kapaubos na. So unlike dun sa mga high rises na building na mas marami yung mga towers nila, mas mahirap maupos. Sa akin, gusto ko talaga na konti lang. Tsaka lahat ng units dito may view. Mamaya i-discuss ko sa iyo 'to. So, tsaka isa pa, Gem Residences, ang location niyan, ito si Gem Residences, Google Map tayo ha. Si Gem Residences, yan, syempre malapit siya sa SM Center. Malapit din siya sa Arcovia, sa Landers, yan. Then C5 siya, so ito yung Ortigas Avenue, Medical City, yan. CCF. Then papunta yan ng Eastwood Mall, Green Meadows, Eastwood Mall, papunta ng Ateneo, Katipunan. Tapos dito naman, sa ilalim, papunta ng BGC. Papunta ng Market, Venice Grand Mall, yan. Tapos malapit din siya sa SM Mega Mall, 'di ba? Ang dami, nasa center siya, nasa corridor ba? Tiendesitas. Si Tiendesitas ngayon meron tong ginagawang LRT4. LRT4, sabi dito one of the stations ni LRT4 is Tiendesitas eh. Kaya maganda rin yung location ni ano, walking distance sa isang station MRT4 line, 'di ba? Malapit din to sa EDSA, oh. To MRT naman to sa EDSA. Kaya gustong-gusto ko si Gem Residences. So, deep dive tayo sa Gem Residences, no? Amenities. Ito yung mga amenities ni Gem Residences. Yeah. Lobby. Wow! Ito yung lobby ng Gem Residences natin. Sabi ko nga sa inyo guys, isa sa mantra or key to success ni SMDC is yung hotel-like lobbies. Tingnan nyo yung lobby, ang ganda, gem na gem, 'di ba? Kumikinang. Oh, may air condition to, may receptionist ka dito. Legal yung Airbnb for all the SMDC properties. May elevator, oh, mga lounges. May piano pa.
Matutupad kaya? Kung ikaw ang homeowners dito, ensured yun na matupad yan. Ang ganda kaya. Ang classical, 'di ba? Ng dating, nakakasosyal. Ang ganda ng lobby ng SMDC kasi naniniwala sila sa first impression. Last pagpasok mo nga naman yung impression mo, ang ganda, ang sarap dito, 'di ba? Oh, ang ganda na ng property ng SMDC. Oh, 'di ba? Oh, next tayo dun sa ano tayo, lumabas muna tayo sa drop-off area. So, ito yung drop-off area ni Gem Residences. Ito yung road. Then, ito ang mga landscapes. Then, sa may drop-off area, nandyan yung mga commercial spaces natin. Kasi isa rin sa vision ni SMDC ay wala nang lalabas ng condominiums. Dito na lahat. 'Di ba? For added convenience. Gusto niyo nandito na yung grocery store, nandito na yung coffee shop, yung bakeries, ganyan. So, maganda talaga si SMDC in terms of investment, no? Tapos ano pa, punta tayo to. Ay, sa pool muna tayo. Yay, may lap pool si SMDC. Yan, yung nasa virtual tour natin, may lap pool siya. Then, may lounges siya. Yan. Actually, kasi ginawa si SMDC, si SMDC, si Gem Residences pandemic. So, kinonsider na nila na may work area, na alfresco, na nagwo-work ka dito, nagko-coffee ka habang yung anak mo nagsuswimming, pwede rin yan. Kung work from home ka, 'di ba? Dito ka mag-work, tapos ang ganda lang ng view, 'di ba? Yan, may lunches na marami, working spaces, ayan, tambayan. Oo, 'di ba? Ang ganda. May gym din dito. Yan, ang gem residence natin. Ganda, 'di ba? At hindi lang pinakita pa dito, marami pa tong amenities. I-ano ko sa PowerPoint, ha? Ito pa yung mga amenities ni Gem Residences na hindi na kiddie pool, may kiddie pool. Ito yung lap pool na pinakita ko sa inyo. Ito yung mga lounges, working spaces natin. Tapos kiddie pool, may playground dito for the mga bata. Ito yung master plan eh. Hindi na pinakita dun sa virtual tour natin. Tapos merong yoga area. Itong number 5. Tapos ito naman yung walkway, yung number 6. Number 7, mga lounges yan, yung nakita natin kanina, no? Working spaces, number 8. Number 9 is water features. Ito yung mga fountains lang. Makikita nyo lang yung mga fountains dyan. Pagpaganda ba ng view? Number 10, billiard tables. Wow, may billiard tables doon. Number 11, tennis table. Oh, number 12, benches. Mga bench, hanapin niyo 'to. Ayan, nandito, katabi ng yoga deck, yung mga benches. Ayan pala, palibot siya. Number 13, snack bar. Oh, snack bar. Number 14, sunken seat. Yung pababa na seat. Nasaan na yun? Number 14. Ito. Oh, ayan. Ang ganda, 'di ba? Tingnan nga natin doon, sunken seats. Ito yun, oh, yung kiddie pool na nakita natin kanina. Hindi lang nakita, pero okay na to. 10. Meditation nook, number 15. Oh, may mga meditation nook. Changing room, 17. Ito yon. 6. Shower stall, changing room, outside, outdoor fitness zone, 18. Okay. May fitness zone siguro. Yung mga ano dito siguro, yung mga monkey bars, ganyan. Function room. Oo, for the meetings, no? And indoor fitness, yung gym. Ito yung gym natin. Ito yung mga amenities na meron for the GEM residences. Diba ang ganda? Ang ganda nung... Yes, yeah. Balik ako dito sa presentation ng PowerPoint ha. GEM Residences is meron siyang 1,463 residential units, meron siyang 359 parking slots. July 20 siya sinimulang i-launch. Sabi ko nga sa inyo, pandemic to, kaya may mga lounges. And April 2026 siya. April 2026 siya target i-turnover. So, ano na ba ang latest na ngayon kay GEM Residences? Tingnan natin. Ay.
Ito kasi guys ay, ayan, SMDC Gem Residences. So, si Gem Residences, ano tayo ng konti? Yan. Yan. Si Gem Residences, ito yung pinakita ko sa'yo. Dito siya sa 9th floor. Yung mga amenities niya. Ayan. Noong March 2024 pa kasi to, so ganito na siya kataas. Ngayon isang taon na, 2025 na at mahigit, malamang mataas na to. Balak na i-turn over. Dito yung lobby, yung drop-off, tsaka yung mga commercial spaces, then parking slot to. Then ito na yung mga units natin, no? Residential units. Actually, pwede nga tong offices eh. Legal talaga yung Airbnb for the SMDC. Ang ganda lang ng locations, no, ng Gem Residences. Then, ito yung mga type ng unit. One bedroom unit, ang pinakamaliit 22.79, down to one bedrooms with den and unit balcony na 34 square meters na meron lang 66 yung quantity. So, pinakamarami is yung one bedroom units natin, no? Kung mapapansin nyo, yung mga one bedroom units, ito yan, yung mga one bedroom, yung pinakamalaki natin, dalawa lang per floor, 6 and 21, pati itong with balcony and unit with balcony. Yan. Mamaya itutur ko kayo dito. Virtual lang din. Virtual lang. Isa rin sa gusto ko, lahat may view, sabi ko nga sa inyo. So, pipili ka Ortigas CBD view, Antipolo view, or amenities, no? Taguig Cityscape, or amenity view, or East Street view. So, ano ba itsura ng mga view niyan? Kapag ka nandito ka sa Antipolo view, ganito itsura niyan. Sa left side elevations, nasa 39th floor na sila pala dito, oh. 39th floor. Then, dito sa right side ng elevation natin sa Taguig Cityscape, ganito naman yung view mo. Dito naman sa may Ortigas CBD view. Wow. May may sunrise. Dito naman, viewpoint ng sa likod, rear view sa east side view. Ganito naman. Ganito naman yung view ng SMDC natin. So, deep dive tayo dito sa mga units na to. Tara, let's tour. Pinakamaliit is, sabi ko nga, is 22.79. So, ito siya. Pwede nyo ito ma-access guys sa site ni SMDC, ha? Yan, ito siya. Ito yung pinto. Pagpasok natin, may kitchen siya. Ayan. So, nandiyan yung range hood. Electric to kasi bawal ang gas sa mga condominiums. Tapos, provisions for washing machine, front load. Then, kasama naman na sa turnover yung mga cabinets na yan. Provision sa space ng rep. Nandiyan nakalagay yung rep. Then, yung CR. Oh, ang ganda ng CR. Yan, CR. Yung CR, ang ganda ng lababo, no? Ito, oh. May ganito kaya. Ang ganda, no? Nandito yung, basurahan ba to? O meron din drawer dito. Ganda. Bilog, kakaiba. Toilet and the bath. Yan. Balik tayo. Then, nandito yung living and dining area na. Pinagsama na niya yung living and dining area. So, ito yung entertainment. Then, living and dining. Uy, Japanese style. Umuupo. Yan. Diba? So, si SMDC kasi, yung mga turnover niyan, may partitions for one bedroom. O, ganito yan, may partition ka. Then, ito yung view na sinasabi natin sa mga units natin. One bedroom. So, dito guys, kung mapapansin nyo, sa likod nung kama, merong ganito. Kasi ito walang balcony. So, nandito yung aircon. So, ito may space ka pa ditong magagamit para patungan or dito ginawa niyang patungan. Then, wardrobe, provision ng wardrobe, diba? Pwede na. For 22 square meters. Mas maganda to guys, makita nyo in person. Kasi may showroom kami sa SM Mega Mall. Biyan nyo lang ako. Ipa-schedule natin yan. Then, next tayo, yung 34.75 square meters. Yung pinakita ko sa inyo, ito yan eh. One bedroom. 34.75 yung one bedroom and unit with balcony. Ito yung sinasabi ko na dalawa lang per floor. So, ito siya. One bedroom. Tingnan natin.
So, pagpasok ulit natin dito, ito yung pinto. Yay! Kitchen. Ganun pa rin naman yung layout niyan. Tapos, CR. Wow! 3.34 square meters, no? 34.75. Ganda ng CR, ha? Ito yung kanilang toilet and bath. Then, yung lababo. Mas malaki to. Dalawa na yung pinto ng cabinet, eh. Siyempre, tapos, ito yung ano nila, oh. Salamin na merong cabinet din. Gayahin nyo na lang, guys. Siyempre, hindi ganyan yung turnover. Pero ganito yung layout ng building. Dito sa 34, pwede ka na makapaglagay ng table na 4-seater. Ganito siya. Tapos nag-iba yung from entrance, nag-iba na yung tiles, psychological. Ang galing. Ito na yung home proper mo. Parang gano'n eh. Ito foyer lang, foyer. Ha? Then, living area. Yan, may view pa rin yung living area mo dito. No, kasi nasa end unit ka eh. Yan, tapos TV, entertainment, yan. Then, pasok tayo, 1 bedroom. Yan, provision for wardrobe, nandito yon pag do sa may partition. Then, ito yung kanilang kama and the aircon. Aircon. Balcony. Dito mo ilalagay yung aircon mo. Split type aircon. Yan. 'Di ba? Balcony. Depende sa view mo. Ay, actually, mga end unit pala. Nasa Ortigas CPD yung view nito. Oh, ang ganda, 'di ba? Yan. So, ito yung 34.75 square meters ng SMDC Gem Residences. Okay, 'di ba? Why not? Mas maganda 'to makita nyo ng personal. Then, yung pinakamalaki natin is yung 1 bedroom with den. Mamaya pakita natin ano ibig sabihin niya din. Ilan lang meron ito? Dalawa lang din ito. Yung kabila ang dulo. So, dalawa lang yung mga unit per floor. Ito na ba yung pinakamalaki? Okay. So, try ulit natin. Ito yan. Pagpasok ng pinto. Nandyan yung kitchen. Ganun pa rin naman yung itsura ng mga kitchen natin. Then, meron na siyang small, ay, hindi pa. Ito pala, lumagpas ako. Dito muna tayo sa CR. Oh, katapat ng kitchen, pagpasok sa kaliwa, merong CR. Ito is, dire-diretso siya. Lababo muna, tapos toilet, and yung bath. Ay, ang ganda. Ang ganda. Oh, yan. Toilet and bath. Diba? Then, dito, meron ka na pwedeng space dito. Magkalagay ka dyan ng paintings, ganyan. May ganito ka na kung ano, sapatusan, yan, pwede yan. Tapos meron ka na 4-seater tables na ilalagay. Dire-diretso siya pagpasok mo, then the living area. Living area. Guys, alam mo sa mga condo, parang mas maganda, naka-carpet siya. Ganda. Kasi sa hotel, kapag ka naka-carpet siya, feeling ko premium. Sa akin lang naman yun. Personal preference ko. Then, ito siya. Wow. Living area. And the balcony. Yan. So, balcony. Yung balcony nito, guys, malaki. Kasi, itong living area, dito sa kabila, yung bedroom. Tingnan natin ha, yung bedroom. Yung 1 bedroom with den. Ano ba yung sinasabi nila? So, ito is yung 1 bedroom. Pagpasok natin, dito nakalagay yung wardrobe. Tapos, yan, view siya. May view siya nung sa balcony. Tapos, may view din siya dito, oh. Magiging dalawa yung view mo, Ortigas CBD or Antipolo. Or kung saan ka man nakalagay. Or nakalok. Ay, sa likod to. So, ano to? East view Antipolo or East view Antipolo view to. Tapos yung kabila naman pwedeng. Kapag nasa kabilang side ka, tagig. Dalawa yung magiging view mo. Then yung ito siya, para rin siya nagiging 2 bedrooms na. Yan. Ay, ayan, 2 bedroom.
Para na rin siyang 2 bedroom. May isa, tas may view ka pa rin dyan. Di ba? Yan. So, that's the Gem Residences. Yung pinakamalaking unit ni Gem Residences with 34M. Ay, 34M. 34.75 square meters. So, ayan. Yan yung unit ng Gem Residences. Ngayon, lagyan natin ng numbers. Lagyan natin ng numbers yung Gem Residences, no? Magkano ba ang Gem Residences? Uy, yeah. Magkano ang Gem Residences ng Pasig? Actually, guys, nag-iiba-iba kasi. Kaya sana hindi ko na muna papakita sa inyo. Pero para lang may pag-usapan tayo. No? Ito yung mga available units ng Gem Residences na in-extra ko sa system. August 19, 2025. So, clear ko lang muna lahat ng finilter ko, ha? Yan. So, ito yun. Kunyari, nagpahanap, magkano ba yung maliit for the Gem Residences? Meron tayong 22.79. Ito yung pinakamaliit natin, diba? So, sa 22.79, makikita natin dyan yung view ng amenity. Pero hindi necessarily na lahat ng 22.79 is pare-parehas ng pricing, no? So, sa 22, yung pinakamaliit, ang pinakamababa dyan ay 5.248. Yan, isa lang yan, Antipolo Marikina, 1 bedroom na view, no? Kaya guys, kung may kausap ko yung agent, make sure na yung gusto nyo, tsaka yung best deal yung may offer sa'yo. Kunyari, ito, 2.55, yung mga yan, tingnan natin ha. O, Antipolo Marikina rin naman yung view niya, pero mas mahal siya. 'Di ba? Ito, o, East View. Ito, nasa East, pero mas mahal. Parang ganun. 'Di ba iba-iba siya, parehas lang naman pero mas mahal. Kaya make sure na best deal yung makuha. Anuhan ko ha. Yan. So parehas naman sila nasa 29th floor, ito 27th floor. Unit 17, ito 29th floor, unit 16. Unit 16. So ganun yung pagbasa niyan. No? Kaya make sure no na best deal talaga, hindi yung basta mas mataas. Baka mamaya ibigay sa inyo mas mataas kasi mas malaki komisyon. 'Di ba? Kunyari for 22.79, ano yung pinakamataas? 6 point. Tingnan nga natin bakit mas mataas 'yun. 6 pero parehas lang no. Bakit? Oh, kasi nasa 12th floor siya, unit 23. Okay. 6.7 million at 22.79 square meters din. 1 bedroom unit type. Okay. So make sure no guys na nandito siya unit 3. Tama ba? Unit 3. 3 tsaka 23. So ito siya 3 tsaka 23. Okay. Pero parehas lang. Anyway, ito pala yung elevators nila. Yun, make sure no na best deal. Tsaka kasi ngayon ano ba yung tingnan pala natin muna. Yung pinakamalaki naman, magkano yung pinakamalaking cut for the SMDC? Select all ko muna to. Then select all. Ito kasi mga parking slot to. Yan, mga parking slot yan. Pinakamalaki ay clear 34.92. So, naglalaro siya. Pare-pare siyang 34.92. Pero, ang pinakamura sa kanya ay 8.6 million. Pinakamahal sa kanya is 9.2 million. Ito, 35th floor, unit 21. With den na to, yung parang 2 bedroom siya. With balcony. Tapos, ito rin naman with den, 8.6. Ito na nga, pinakamura. 1 unit din with balcony. Nasa 16th floor siya, unit 6. Okay na rin. 'Di ba? 8.6 million. Ganun na yung So, ganun yung pricing. Tsaka yung computation nito, guys, nagbabago kasi siya. Actually, guys, may promo siya. May mga promo si Gem Residences talaga.
every quarter nagbabago yung promo. Ngayon, si Gem Residences, makakakuha ka ng non-VAT at 3.6 million yung lease price niyan plus miscellaneous fee na nasa 300, magiging all-in ka na ng 3.9 pero limited units lang yun. Tapos ipipila ko pa kayo. Hindi pa sure if sa inyo talaga mapupunta. Ang terms din nun is cash. Pero kasi kapag cash, pwede naman, mag-release si bangko in 30 days ng letter of guarantee na babayaran nila yung kulang nyo. Ganun siya. Caveat. Yun yung caveat nun. Pwedeng kay bank pa rin naman. Kasi considered as cash pa rin naman yun. Pero dapat in 30 days lumabas yung letter of guarantee nyo. So, try lang natin, no? Mag-sample lang tayo. Sabi ko nga sa inyo may memo. Iba-iba yung payment terms per project, per quarter. Diba? Kaya ayoko sana eh. So, for example, yung mga pre-selling, ito yung memo namin ng July 20, July to September, no? 50K reservation units for the units. Tapos 8.5 yung other charges natin. Mga miscellaneous charges, lahat naman may ganon. So pati mga house and lot na bibili nyo may mga charges. So ito iba-iba yung payment terms. Minsan kasi pagka nagtatanong tayo sa mga seller how much, no, natatakot na tayo na mag-reply ulit kasi nangungulit. Don't you worry guys. Hindi ko kayo kukulitin. Gusto ko lang maintindihan nyo kung paano nagwo-work yung payment terms ni SMDC, no. So meron silang payment terms na sa mga pre-selling units to, 100% spot cash. Ibig sabihin may cash ka na agad doon. Pero yung caveat nga natin na kung mabilis naman, kung ma-approve ka naman agad ni bangko, considered as cash na rin yun. Ngayon naman, kunyari, meron kang pera dyan, 5 to 30%. I-spot payment mo yon. Pero yung balance, kunyari 5%, yung 95% in 30 days, magkakaroon ka pa rin ng 25% discount. Ganyan. Same dito, pero yung balance mo in 60 days, 23% discount. Spot pa rin dito, 5 to 30. Balance mo in 90 days, magkakaroon ka pa rin 21% discount. Ngayon, ito 5% in 3 months. Kunyari, gusto mo lang 5%. 5% in 3 months, kukomputin natin yun. Tapos yung another 15% for X months. Si Gem Residences kasi ang minimum niyan ay 42 months. Yung 15% in 42 months, tapos yung 80% cash or bank loan natin. Kung medyo maliit yung feeling yung mapapaloan sa inyo ng bangko. Ito naman, buong 20% in 42 months, then 80% cash or bank loan. Ito yung mga standard payment terms natin, no? For the RFO units, same lang, pero may free furnishing na yung mga RFO units. Ang wala lang dito, sa 3, actually hindi siya same. Wala na yung wala na tong last 20% in X month, 80%. So, ito 5% spot, 5% in 12 months, tsaka yung 90% ay sa bangko. Ito naman 5% in 3 months, 5% in 12 months, tas 90% sa bangko. Pero walang furnishing yon. So, yun lang naman yung pagkakaiba niyan. No, then may mga promo, sabi ko nga sa inyo, at 3.6M. Lagyan natin ng computation. Nag-prepare lang ako ng computation, no. For example, 100% spot cash ka. Ito yung sinasabi ko sa inyo. May 25% discount ka, magkakaroon ka ng 4.2M na net LP. 8.5%, sabi dun sa memo namin, 8.5% daw yung mga other charges natin. So, naglagay tayo na 8.5%, which is 364 plus 12% na VAT. Kasi, ang rule, kapag lumagpas ka na 3.6 million sa contract price mo, magkakaroon ka na agad ng 12% VAT. Pero may mga units ngayon, ang Gem Residences, promo lang to ha, nag-iiba-iba yan, na selected lang yun na walang VAT. So, at 3.6 million, 3.9 plus yung other charges, is makukuha mo na yung unit at 3.9%. Pero cash yun.
Sabi ko nga, pero caveat nun, dapat makapag-release si bangko ng LOG within 30 days. So, sana nagigets nyo. Tawagan nyo na lang ako kapag hindi. Total contract price natin is 5.2. Kasi pag nag-invest ka, kailangan mo talaga itong maintindihan eh. Kaya, sorry, please bear with me. Medyo mahirap lang siyang intindihan kasi numbers, kasi math. Pero ayan, kunyari meron kang pera, 15% down payment. So meron kang reservation fee na 50,000, syempre 15% ng 5.1 is 775 yung kanina. Then 725 in 30 days kailangan magbigay mo to. Plus kailangan itong 85% in 30 days dapat either cash to or lumabas yung LOG nyo from the bangko. Ngayon, paano malalaman yung estimated monthly income kung ma-approve ba sa inyo ng bangko yung whole amount na 4.392? Kasi meron kasi na mga client na 3 million lang yung kayang ipaloan sa kanila ng bangko. So, sino shoulder nila yung difference, no? Etong 20 years, divide lang natin siya sa 0.3. So, kailangan yung monthly income mo is nandiyan sa 122,000. No, kung 20 years yan, paano kung matanda ka na? So, at 65, yun yung maximum ng mga banks Minsan mahirap na nga 65. Pero ayan, kunyari gusto mo 10 years lang, ito, divide mo lang to sa 30%. Dapat nandyan yung monthly income mo na pumapasok sa'yo. So, yun yung spot cash natin. No? Yung kanina, ano pa yung isang memo? Sa pre-selling tayo. 5 to 30%, 25. Ganon din to. Actually, ganon din siya. Ito kasi kung may cash ka na, sige. Pero kung may pang spot ka ng 5%, pwede na. Then, ito in 60 days, 23%. Magkano yun? Sabihin natin na meron kang cash na 5%, no? 23% discount ka. Huwag nyo na itong in 60 days. 8.5, 5.3. Kanina, 5.1 lang tayo. Ngayon, naging 5.3 na yung total contract price natin. Tapos, sabihin natin may 15% kang hawak ngayon. So, dapat meron kang 745. Paano kung 10 lang? Yan. Kung 10 lang is nasa 480. Okay lang yun kasi 5 to 30 naman yung range ng first down payment mo. Pay within 1 month. Then dapat from the date ng reservation mo ay within 60 days lumabas tong 90%. Kung 10% yung down payment mo. Dapat malone sa'yo ng bangko itong 4.7. Sana naintindihan nyo, no? Tawagan nyo na lang ako pag hindi, ha? Mas gusto ko yun para mas personal, no, makapagtanong kayo. Next na payment terms is, ganun pa rin. Ito naman, 90 days naman. So, 21% lang. Mas lumaki lang. 5.3 kanina, naging 5.4 na. Tapos, 8.512. Meron ka. So, dapat itong 4.8 ay lumabas within 90 days. Kasi yun yung kanina natin. Okay? Dito naman tayo, ito wala ng discount to. So, yung total contract price na natin na 5.7, try natin ha. Ito wala ng discount. 5.7, walang discount. Meron kang other charges, may VAT. So, magiging 6.8. Yung dati 5.4, naging 6.8. Wow, sakit. Anyway. Tapos, meron ka, sabi dito ay 5% in 3 months. So, ang mangyayari, 5% in 3 months, 98,000 ka per month in 3 months. Tapos, ay may ganito pala ko. Yan, 5%. Second down payment mo ay 15% in X months. Gem resident 42 months. Ito ay 15%. Yan. In, ilan daw? 42 months. Kaya lumalabas yung 20,000 monthly. Sinasabi nila for the gem residences. Nagets nyo?
Ay, di pala dyan. Dito pala ako. Sorry. Hindi tayo dito. Dito tayo. Yan. Ito yun. 5.7, sabi dito sa memo namin, wala ka ng discount, 'di ba? So, 5.7, 0%, 7, yung 5.4 mo, naging 6.8, sabihin mo meron kang 5%, 5% in 3 months, so 98,000 in 3 months, kung nag-reserve ka August, September, October, November, hanggang November, 98,000 ang babayaran mo, then 15%, additional 15%, in 42 months, ito na yung 25,000. Kaya yung mga ads natin, nakikita nyo, 42 months, tama ba pag gem residence, 42 months? Oo. Mga ads natin, 'di ba? Pero ano pa lang yun ha, down payment pa lang to. 24,000. Then yung 15 plus 5, so may 20 ka na. Yung 80, after 42 months, ilang ano yun? 12, almost 3 years. 12 times 4 years. Times 4. Ay, char. O, diba, nagko-compute ako live. 48. 4 years. Dapat lumabas yung bank loan mo na 5.5 million. O, diba? Ang sakit. So, dapat, indicative 7% pa lang to, guys. Indicative lang to. So, depende nung time na yun, after 4 years, kung ano na yung interest rate ng banko natin. So, i-divide lang natin to sa 0.3, dapat maging sweldo mo ay monthly, 150K. Monthly pataas. Okay? In 20 years. So, ganun siya kino-compute. The next naman natin is yung isa. Last naman na. 20% in X month and 80% cash. Ito is mas madali kasi ganun pa rin siya, 8.512, pero ito 20% in 42 months, tas wala ka ng second down payment, diba? So, meron kang kaya din 31,000, then yung 5.5M, 80%, kailangan after 42 months or 4 years, almost 4 years pala siya, magkaroon ka ng 42,000 na yung babayaran mo sa bangko monthly. Gets, guys? 150K and above. So, ganun siya nagwo-work. Hopefully, naintindihan nyo. No? Kung hindi, message me lang. Then, yung sinasabi ko sa inyo ngayon, meron si SMTC no, 3.6 million na lease price. So, pagka 3.6, wala pang VAT yan. Sa law. 3.6, so wala ka discount dito, pero meron kang 8.5 miscellaneous charges. Siyempre, hindi mawawala yan. Then, wala kang VAT. Actually, yun nga yung nagpata, 600 agad yung VAT. Oh. Naging 3.9. So, 20% down payment mo, kung may pera ka in 1 month, 731,000. Paano kung 5% lang? Okay lang, 5% lang pera mo. Basta may reservation. Good for 30 days to. Pero dapat, yung 95% maloan sa'yo ng bangko, buo. No? At lumabas yung letter of guarantee mo in 30 days din. Kasabay nung kung kailan ka nag-reservation. Gets mo? So, ganun siya nagwo-work. Yung 3.6. Limited lang yung mga units nito. Ipipila ko pa kayo, hindi pa sure kung sa inyo makukuha. Pero meron. Meron talaga na ganitong mga units. No? So, yun guys. May iba't iba pang mga promo. So, sobrang dami. No? Message nyo lang ako kung interested kayo at kung anong unit. Thank you guys. Hopefully, no, hopefully na ano kayo sa Gem Residences. Yeah. Hopefully, may natutunan kayo for the Gem Residences. Thank you. Bye!